Hello sa inyo mga kasari, magandang araw po sa inyong lahat. So for today's video, another business tips na naman po ang i-share ko sa inyo. So about ano po ito, sigarilyo at alak. Nung nag-start kasi ako mga kasari na magtindahan is wala pa talaga ako actually madaming sigarilyo, wala pa rin akong alak noon. Mas nauna kasi ako magkaroon guys ng sigarilyo. So, i-share ko sa inyo guys kung kayo ay magi-start pa lang or kakasimula pa lang at wala pa kayong alak at sigarilyo. I-share ko sa inyo kung paano lumago ang alak at sigarilyo ko dito sa sari-sari store. Hindi naman po siya as in truck kung mag-order ako ha. Ibig ko pong sabihin yung nakakabili na po ako ng box, nakakabili na ako ng case na dati papera-peraso lang. So ngayon guys, unahin ko nang i-share sa inyo kung paano lumago yung paninda ko pong sigarilyo. Dati kasi pakaha-kaha lang ako, isang kaha, dalawang kaha. Ngayon nakakabili na po ako ng rim-rim. So nung nag-start po talaga ako mga kasari na magtindahan, wala pa po talaga akong malaking puhunan. Kaya nung first day ng aking pamimili, hindi pa talaga ako namili ng sigarilyo noon. Pero nung napansin ko na araw-araw may naghahanap, nagdagdag ako kahit isa or dalawang kaha. Dalawang klase na lang muna yung binili ko noon. Hindi ko matandaan kung anong sigarilyo yon, pero yung isang sigarilyo na binili ko, tanda ko ay Mighty Green yata yon. Tapos yung isa hindi ko na matandaan, Marlboro Red yata yon. So nag-start lang ako guys sa kaha-kaha lang talaga. Tapos nung kumikita na, syempre nakabukod yung benta natin ng sigarilyo. Bawat nakakaubos tayo ng kaha, 'di ba? May tubo tayo doon. So kapag sa tingin ko na kaya ko nang bumili ulit galing doon sa tubo ng isa pang kaha, doon na po ako nagdadagdag ng paisa-isang kaha hanggang sa dumami na po yung paninda po nating sigarilyo. Ganun po mga kasari yung naging technique ko. Kaya ako napalago yung paninda kong sigarilyo dito sa sari-sari store. At isa na rin po nakatulong sa akin is yung nagkaroon po ako ng ahente, which is ang JTI, na alam nyo naman po 'di ba mga kasari, na kada 2 weeks po yun kung maningil. So, ang JTI, siguro pagka 1 year ng tindahan ko, is dumating na sa akin yung ahente ko na yon. And tanda ko pa nga yung pangalan ng kauna-unahan kong ahente sa JTI, si Sir Bon. Yan, shoutout sa inyo Sir Bon kung napapanood nyo to. So, ayun, medyo matagal ko din siyang naging ahente nun. At sila talaga yung nakatulong guys, kasi nagpapautang 'di ba sila ng sigarilyo. Tapos kapag nabebenta natin yun, tumutubo tayo kahit papano. Nadadagdagan din yung order natin sa kanila. Sa una naman kasi hindi naman tayo bababaan nila. Hindi tayo makaka-order sa kanila ng sobrang dami. Habang tumatagal kanilang ahente, yung tiwala nabibuild din yan, tsaka kanila dadagdagan ng dadagdagan para makakuha ka ng medyo madami-dami kapag alam nila na kaya mong bayaran na yung mga kinukuha mo. So ayun guys din ang nakatulong sa akin, kaya ako din siguro napalago yung paninda ko po ditong sigarilyo. At sa ngayon po, ngayong kasalukuyan, ako po ay nakakabili na ng rim-rim. And dati hindi ako talaga nakakabili kasi ang mahal ng puhunan sa sigarilyo. Lalo na ngayon, 'di ba? Hindi bababa ng 1,000 ang puhunan ng isang rim. Napakamahal, 1,260 na ang pinakamurang sigarilyo, which is ang Camel at Chesterfield. Kaya ayun, super thankful talaga ako. At siguro ang isa din na nakatulong sa akin mga kasari is yung pagbubukod ko ng benta sa sigarilyo. Yun din talaga yung nakatulong sa akin para ma-monitor ko ng maayos kung kumikita ba ako or na bubukod ko ba ng ayos yung benta ko sa araw-araw. Yun talaga guys, kasi kapag nakabukod yung benta mo, doon ka lang kukuha eh. Doon mo lang makikita, bibilangin mo sa araw-araw pag magko-close ka ng tindahan, eto yung tinubo ko ngayong araw na to, pwede na ulit akong magdagdag ng isa pang kaha. Hanggang, ayun guys, habang tumatagal, nadadagdagan yung mga pinapamili mo hanggang sa umabot na ng rim-rim. At pagdating ng after 1 year, 2 years, ganyan,
mapapansin mo, ay nakakabili na pala ako ng rim-rim. Dati, pakakahalang ako. Ganun guys yung nangyari sa akin sa sari-sari store ko. So ngayon guys, ang dami kong stocks ng sigarilyo dito sa drawer. So, papakita ko sa inyo later. Bawas na nga to kasi 1 week ko na tong nakuha, pero meron pa din tayong stocks. Ang pinamimili ko lang dahil hindi na pumupunta sa akin, hindi ko na pinapapunta ang PMFTC. Ang lagi ko lang binibili is yung mga sigarilyo na kinukuha sa PMFTC, which is Chester, Marlboro, ayan. So, yan yung mga hindi wala akong ahente. So, okay lang naman kasi meron naman tayong napapamilihan. So, yun po yung mga kasari reason or bakit ko napalago yung paninda kong sigarilyo dito sa tindahan. So, mag-move naman tayo mga kasari sa ating alak. Ayan. Alak kasi, siguro magto 2 years na ako bago nagkaroon ng panindang alak. As in, nung nakalipat na ako dito. Pero nung nasa tabing kalsada pa lang yung store, wala pa talaga akong alak nun. Kasi hindi ko pa talaga kayang mamuhunan. Kasi ako guys, ang ginagawa ko, hindi ako nagdadagdag ng puhunan. So, kung ano lang yung kinikita, yung labis dun sa benta kapag nakapamili na, dun lang ako unti-unting nagdadagdag ng paninda. Hindi ako naglalabas ng bagong puhunan. Kaya from the scratch talaga yung paglago ng tindahan ko is talagang sa paghihirap ko lang talaga. Sa pagtitinda ko sa araw-araw, yung tinutubo sa araw-araw. Hindi ako nagdadagdag ng panibagong puhunan. So, yun sa alak, tanda ko pa, ang pinakauna kong naging alak is Gin Bilog, tsaka isang case ng Red Horse. Kasi yun talaga yung may naghahanap. Lalo na guys yung Red Horse, una kasi ako nagka-gin. Tanda ko parang 6 na Gin Bilog lang yung nung nag-start ako, 6 or 5 lang yung pinamili ko. Nung maliit pa yung store ko, kalahati lang nito. Tapos, nung may naghahanap ng Red Horse na malaki, nung nakita ko na parang pwede na akong bumili ng isang case. So, nag-try ako na bumili ng isang case. Tanda-tanda ko pa, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, may red horse na ako. Tapos, sa isip ko, mga kasari, itatry ko na palaguin to. So, ngayon, meron na akong ilang case dito. 3, 6, 9, 12, 15. Meron na akong 16 cases. So, hanggang dyan lang yung inaano ko guys, dahil hindi naman masyadong matao dito sa lugar namin. Siguro kapag sobrang dami na ng tao, lagi naman tayong may benta dyan sa nakabukod na garapon natin na lagay ng benta natin sa alak. So, pwedeng-pwede naman tayong magdagdag. Ang inaano ko lang mga kasari, ayoko ng dagdag tapos sa abutan ng expiration. Kasi yung Red Horse at Grande po natin ay meron po yung expiration. Malulugi po tayo kung mag-i-stocks tayo ng madami tapos hindi naman natin mabibenta. Ang mahal pa naman po ng puhunan ngayon sa Red Horse at Grande. Kaya, ayun guys, kung ano lang yung ubos, yun lang yung pinapamili ko. At kung ano yung laman ng benta natin sa alak, ayun lang yung gagastusin ko. Hindi ako naglalabas ng panibagong puhunan. So hanggang guys, tumutubo na ako kasi sa alak guys, dyan talaga ako nagpapatong ng percent talaga. Yan, naninindigan ako dyan na ang patong ko ay nasa 10 to 30%. Ganyan. Minsan, pero hindi naman naabot ng 30%. Minsan sa sa Alfonso ang patong ko lang 12%, ganyan. Hindi kasi kapag ang laki ng puhunan sa alak at kung magpapatong ka pa ng 20%, sobrang laki na ng tutubuin mo at hindi na rin afford yan ng customer. So, ayun, hanggang sa unti-unti na akong nakapagdagdag kasi nakikita ko na kumikita na yung alak natin, nagkakaroon na tayo ng malaking sales at nagkakaroon na tayo ng malaking tubo. Doon na po ako nag-add ng soju, nag-add ng mojito, nag-add ng Alfonso at Emperador. Dati nga meron ako mga kasaring San Mig Light at San Mig Apple, kaso talaga hindi po talaga siya mabenta dito. As in sa isang taon, parang 1 or 2 tao lang ang naghahanap. As in mga kasari, kaya nung meron akong stocks nun, malapit na yung expiration, Pasko nun, parang last year yata yun, yung kalahating case ng San Mig Apple, pinainom ko na lang, pinamigay ko na lang mga kasari, kasi hindi talaga siya mabenta.
So, pinainom ko na lang, parang Christmas gift na lang sa mga manginginom dito, sa kapatid ko, binigyan ko din. So, ayun, yun guys. And, kapag guys, nakikita natin bilang isang tindera na from the scratch lang tayo nagsimula, alam natin sa sarili natin, dati wala ako nito. Tapos ngayon, kapag nakikita natin na ang dami na nating alak, ang dami na nating klase na nabibili ng alak, dati gin bilog lang, Red Horse lang, tapos tagi-ilang piraso lang, tapos sa sigarilyo, ganun din. Parang ang sarap sa piling mga kasari na nakikita mo yung pinaghirapan mo, parang ganun, na nakikita mo na talagang nag-grow yung sari-sari store mo, pati na rin yung sigarilyo at alak mo. Kaya, ayun, and pinaka number 1 din na kailangan natin is disiplina. Disiplina talaga, na yung benta ng alak at sigarilyo, kahit anong laki pa man yan na nahawak mong pera, disiplina na hindi mo to gagastusin sa ibang bagay, na gagastusin mo lamang ito kung saan benta yon. Kunwari, yung pera na hawak mo, benta ng alak, sa alak lang yon. Tapos, kung yung isang hawak mo, benta ng sigarilyo, sa sigarilyo lang yon, pambili mo lang ng sigarilyo. So, kailangan talaga natin ng matinding disiplina mga kasari upang mapalago natin kung ano yung gusto nating mapalago sa sari-sari store natin. So, yun lang naman mga kasari ang masishare ko sa inyo na paraan upang lumago po, lalo na kung kayo ay nagsisimula pa lamang or magsisimula pa lamang ng isang maliit na tindahan. Yun po yung mga paraan para mapalago po natin ang ating panindang alak at sigarilyo. And talagang sa una, syempre mga basic needs pa lang yung mga bibilhin natin pero sa habang tumatagal, meron pong magtatanong kung meron kayong paninda na alak at sigarilyo. So sayang naman po 'di ba ang benta kung hindi po tayo mag-a-add niyan. So kapag may benta na po tayo, mag-add po tayo ng kahit 3 gin bilog muna, ganyan. Tapos sa sigarilyo kahit tagi-1 kaha muna or 2 kaha. Kapag lumaon naman yun mga kasari, makakabili na rin kayo ng talagang disiplina lang ang kailangan ng box at case ng alak at sigarilyo. So sa sigarilyo makakabili na rin kayo ng rim, ganyan. So ayun, yun lang guys ang ating vlog for today. Sana nagustuhan nyo guys yung vlog ko. So ayun guys, yung talagang yung share ko sa inyo is talagang habang nagsishare ako sa inyo, habang nagkukwento ako sa inyo, inaalala ko yung mga panahon na nag-start pa lang ako. And kaya ang bilis ko din makapagsalita is parang na-inspire ako sa sarili kong istorya na ikwento sa inyo mga kasari kung ano yung napagdaanan ko. So yun lang guys, thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!